Si Anna Novak ay nasa kanyang 30s at mahilig siya sa yoga at fitness. Mayroon siyang 2 anak na nagbibigay ng sobrang kaligayahan sa kanya. Ang kanyang mister ay si Roman Novak na kilala sa social media. Si Anna ay may napakarangyang buhay. Yun ay dahil na rin sa kanyang mister na ibinibigay ang lahat sa kanya para siya ay maging masaya at ang kanilang mga anak. 10 taon nang nakakalipas, inilunsad ng mag-asawang proyektong Sports of the People. Halos si Roman mismong nag-organisa ng buong reality show at nagbayad pa sila ng napakamahal sa production. Yun ay dahil may mga instructor at mga fitness model. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naging matagumpay ang proyekto. Si Roman Novak ay isang negosyante, innovator, founder ng mga startup business at isang visionary. Hindi siya sumusuko sa kabiguan at hindi rin niya hinahayaan na mawala ng bagong sapato sa kanyang misis. Oo, dahil ganun niya kamahal si Anna. Nagpahinga siya sa social media simula noong 2008 hanggang 2020, ngunit malinaw na hindi niya sinayang ang kanyang oras. Bumalik siya sa mata ng publiko na mas matipuno ang katawan, mas bihasa at nasa bagong environment. Noong 2023, lumipas si Roman kasama ang kanyang pamilya sa Dubai upang simulan isang bagong malaking proyekto. Itinatag niya ang Fintopio, isang kumpanyang gumagawa ng natatanging crypto wallet. Ang Dubai isa ng pandaigdigang sentro ng negosyo. Kung dati naghahanap pa siya ng mga investor sa kanyang itinatag na negosyo, sa pagkakataon ito dahil sa kanyang access sa pondo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa isang makabagong ideya, nagawa ni Roman makakuha ng halos $500 million. Maaaring iniisip ng iba na sila'y umalis lang para magbakasyon ng 1 linggo. Ngunit naiwan ang kanilang 2 anak sa Dubai nang walang nagbabantay. At dahil hindi rin nila sanabihan ang kanilang mga kamag-anak, mahirap paniwalaan ang teoryang yon. Dahil dito nagsampa ng ulat ang mga kamag-anak sa mga pulis sa St. Petersburg sa Russia. Kahit nakatira na ang mga Novak sa Dubai, sila ay mga mamamayan pa rin ng Russian Federation. 1 buwan ang lumipas mula noon at ngayong linggo, nagsimulang kumalas sa media ang mga kakilakilabot na detalye ng investigasyon. Noong October 2, si Anna at Roman ay malupit na pinaslang sa harap ng isa't isa matapos silang pahirapan. Pagkatapos nito, pinagputol-putol ang kanilang mga katawan at ipinasok sa mga bag. Kaya ang tanong, sinong nangahas na sirain ang tahimik na kaligayahan ng mag-asawang Novak? Ayon sa mga lumalabas ngayon sa social media, noong October 2 may nakaschedule na meeting si Anna at Roman kasama ilang potential investors sa Hatta, isang maliit na bayan sa Dubai na malapit sa border ng Oman. Umalis ang mag-asawa mula sa kanilang bahay para makipagkita sa mga nasabing investor. Isang personal driver ang naghatid sa kanila sa itinalagang parking malapit sa lake ng Hatta. Doon lumipat ang mag-asawa sa isa pang sasakyan kung saan ay may isang lalaki naghihintay sa kanila. Kilalang kilala ni Roman ang lalaki noon pa at ang lalaking yon ang dapat magpakilala sa mag-asawa sa mga potential investor. Dinala ng sasakyang yon si Roman at Anna sa isang hindi kilalang lugar. Simula nun, nawala ng komunikasyon sa mag-asawa. Hindi na sila sumasagot sa mga text o mga tawag sa kanila. Nitong November 7 lamang ilan sa mga sumangguni sa investigasyon ang nagulat na patay ng mag-asawa sa UAE. Nagulantang ang media sa balitang ito dahil matagal na silang hinahanap at ngayon ay nalaman na patay na pala sila. Lumalabas ng villa kung saan sila dinala ay hindi pag-aari ng isang mayamang lalaki na naghahangad na palaguin ang kanyang yaman sa pamamagitan ng mga crypto project ni Roman. Dahil ito ay isang panlilinlang lamang. Nakahanap ang mga salari ng ilang kabataang lalaki sa pamamagitan ng Telegram na inatasa mag-rent ng villa, mag-rent ng sasakyan, bumili ng ilang kagamitan kasama na dito mga kutsilyo at maging ng mga taong magpapanggap ng mga bisita at investor. Sinabi sa mga kabataang lalaki na mag-ayos sila ng isang party para sa mga VIP client. Sa narentahang villa, inihanda ng mga kidnapper ang lugar para sa pagdating ng mag-asawa. Nang dumating ang mag-asawa, imbis na ipresenta ang proyekto, sila ay inatake at tinakot. Ayon sa investigasyon, hiniling ng mga kriminal ang password ng crypto wallet ni Roman at ang access sa kanyang mga pondo. Hindi tumanggi si Roman at ibinigay ang kinakailangang impormasyon. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, walang laman ang crypto wallet. Ayon sa mga ulat, malamang na nauna nang inilabas ni Roman ang malaking halaga ng pera o inilagay ito sa ibang lugar. Dahil nabigo silang makuha ang inaasahang pera na pagpasyahan ng mga bandido na hindi na nila kailangan pa ang mga biktima. Ang sumunod ay isang malupit at mabagsik na pangyayari.
Ayon sa ulat, ang mga bag na naglalaman ng mga piraso ng katawan ay itinapon kinabukasan sa mga basurahan sa mga kalapit na Emirates, pati na rin sa paligid ng isang shopping center. Natagpuan ng mga pulis ang bag at nagsagawa ng pagsusuri. Nakita ang dugo ni Ana sa sahig. May mga bakas din ng dugo sa trunk ng nirentahang sasakyan. Isang taguan ng mga kutsilyo malapit sa lugar ng pagpatay at sa damit ng isa sa mga salari na itinapon habang tumatakas. Ang mga ebidensyang ito na naitala ng mga otoridad ng UAE ay nagpapakita na walang duda na patay ng mag-asawa, kahit na walang buong katawan na natagpuan. Gamit ang mga CCTV camera at iba pang ebidensya, natukoy ng UAE Police at Russia ang mga salarin. At doon na lumabas ang balita tungkol sa pag-aresto sa mga sospek. Ang mga tagapag-organisa ng pagpatay na 3 Russians ay naaresto sa Russia, kung saan agad silang umuwi pagkatapos ng krimen. Inakala nilang nakatakas na sila sa parusa sa pamamagitan ng pagtatago ng mga bangkay. Ngunit sinundan ng mga detective ang kanilang rota. Kabilang sa mga organizer ang isang 46-year-old na taga Leningrad na ayon sa mga ulat ay dating operatibo ng Interior Ministry at isang 38-year-old na kasabwat na siya ring kilala ni Roman at siya nag-imbita sa kanya. Pati na rin ang isa pang lalaki na dati nang nahatulan dahil sa droga at dating empleyado ng Federal Penitentiary Service. Bukod sa 3 organizer, naaresto rin ang iba pang salarin o mga dropper. 4 na lalaki, mga frontmen na bumalik sa Russia at natagpuan ng mga investigador. Gayunpaman sa investigasyon ay walang nakikitang direktang intensyon ng mga ito na gumawa ng pagpatay. Ang mga lalaki ito na taos-pusong naniwala na magdaraos sila ng marangyang party ay hindi direktang lumahok sa massacre. Iniulat na matapos ang kinakailangang 48 hours na pagkakakulong, maaari silang palayain ngunit limitado sa pagiging mga saksi. Ang ika-5 lalaki na siya ring nakipagkita sa mag-asawa at nagdala sa kanila sa villa ay tumakas mula Oman patungong Georgia at nagtago. Sa ngayon, 7 mga sospek na ang naaresto at isa pa ang hinahanap. Gayunpaman ang mga nakalap na ebidensya tulad ng DNA, CCTV footage at iba pang mga patunay ay taliwas sa kanyang pahayag. Ngayon, narito ang mga pangunahing teorya. May isang mayamang tao na namumuhay ng marangya at di umano'y may access sa halos $500,000 ang naging biktima ng mga kriminal. Hindi mahalaga kung anong uri ng ari-arian ang hawak nila, isang bank account, isang safe na may mga alahas o isang flash drive na naglalaman ng data ng crypto wallet. Inaabuso o pinapahirapan nila ang biktima, pinipilit sila makipagtulungan. Pagkatapos nito, pinapatay ang mga biktima upang masiguradong walang ebidensya na maiiwan tungkol sa krimen. Ang ikalawang teorya ay nabigo ang proyekto na madalasan nangyayari talaga dahil hindi lahat ng negosyo ay nagtatagumpay. Ngunit ang mga taong nag-invest ay hindi matanggap ang impormasyong ito at ayaw tanggapin ang kabiguan. Kaya hinihingi nila ang kanilang pera pabalik. Nag-hire sila ng mga mamamatay tao at nakikipagkita sa biktima. Kinukuha ang kanilang pera at pinapatay sila upang hindi magreklamo sa pulis. Ang ikatlong teorya ay maaring nabigo ang proyekto. Hindi dahil hindi natagpuan ang tamang market, kundi dahil nagpasya si Roman na linlangin ang mga investor. Hindi niya inilaan ang pera para sa proyekto, kundi inangkin niya ito para sa kanyang sarili. At para maiwasang habulin siya ng mga naloko niyang investor, nagpasya siyang magtago at magsimula ng bagong buhay sa Dubai bilang isang taong walang utang o obligasyon. May isang detalye na sumusuporta sa version na ito. Noong October 4, 2 araw matapos ang pagdukot, may na-detect na signal mula sa mga cellphone ni Roman at Ana sa Cape Town, South Africa. Nalaman kalaunan na ito isang sinadyang gawin ng mga kriminal para magbigay ng maling impormasyon. Isa sa mga salarin ang lumipad mismo patungong Cape Town at binuksan doon ang cellphone ni Ana upang lumikha ng ilusyon na nandoon ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. Pagkatapos lumabas ang balita o kwentong ito, maraming tao naging curious sa tunay na pagkatao ni Roman. Ipinanganak si Roman sa St. Petersburg noong 1987 at mula pagkabata ay pinili niya ang kakaibang career. Naging isang investor at isang gypsy. Isang bihirang propesyon at nangangailangan ng karanasan. Kaya siya ay unti-unti at tuloy-tuloy na umunlad. Ang mga taong may malaking pera ay alam na ang tunay na panganib ay nagmumula sa mga investment gypsies. Yung mga taong nangangalap ng pondo para sa mga di umano'y kapaki-pakinabang na negosyo na kailanman ay hindi naman talaga sinisimulan. Pero ang tanong, isa ba talagang manloloko ang isang investment gypsy? Kadalasan ay hindi.
Karamihan ng kaso nagsisimula sila sa mga lehitimong proyekto, pero sa iba't ibang dahilan kaya nauuwi ito sa pagkabigo. Ang unang kilalang kumpanya ni Roman ay ang Force Row, ngunit sa parehong taon ang buong kita ng kumpanya ay naibalik sa pamamagitan ng korte dahil sa kabiguan nitong tuparin ang mga contractual obligation. Ngunit sa kabila nun ay determinado si Roman at makalipas ang isang taon nakipagtulungan siya sa isang established company na nagsilbing legal entity para sa proyektong cryptocurrency wallet Transcript. Nakakuha si Roman ng investment na humigit kumulang 4 million Russian rubles o halos 2.9 million sa peso mula sa isa sa mga co-owner ng proyekto sa pangakong ang pera ay mapupunta sa sweldo ng mga developer. Gayunman, ayon sa natuklasan ng investigasyon kalaunan, isinilid pala ni Roman sa sarili niyang bulsa ang pera. Doon na lumabas na malinaw na ito ay isang uri ng panlilinlang. Noong 2016, inilunsad ni Roman ang isang proyekto kasama ang kanyang asawang si Anna na Sport to the People, isang startup na nakatuon sa fitness at healthy foods at healthy lifestyle na nabanggit ko kanina. At di nagtagal ay lumalabas din ang proyektong yon ay isa rin palang scam. Isa sa mga investors na nag-transfer ng 3 million rubles sa account ng kumpanya at ayon sa court documents na wala ang pera sa karaniwang paraan ni Roman, sa balat kayong business development. Dahil sa ganitong pandaraya, unang napansin ng mga pulis si Roman. Noong November 2020, hinatulan siya ng korte ng 6 years na pagkakakulong dahil sa kasong fraud na umabot sa mahigit 7 million rubles o halos 5.1 million sa peso. Napatunayan ng korte na plinano ni Roman na isang system upang pagnakawan ng mga investor sa proyektong Sport to the People ng halagang $100,000, kung saan ang bahagi nito ay dumaan sa account ng kumpanya at ang natira ay kanya mismong itinago. Kasama din sa kaso ang isang insidente ng pagnanakaw ng pera mula sa isang investor sa Transcript crypto wallet. Ang parehong kaso kung saan niloko ni Roman ang 3 million rubles. Dahil dito, lahat ng proyekto ni Roman sa Russia noong 2010 ay nauwi sa kasong kriminal at sa pagkakabilanggo. Habang siya nagsisilbi sa kanyang sentensya, ayon sa ilang ulat, pinalaya siya ng mas maaga sa St. Petersburg noong 2023. Matapos magtagal ng humigit kumulang 3 taon sa kulungan. Ngunit kahit nasa oras ng kanyang paglaya at may travel ban laban sa kanya, hindi ito naging hadlang upang agad siyang umalis ng Russia at lumipat sa Dubai. Sa parehong taon, nanirahan si Roman sa Dubai at sinimula ng isang panibagong malaking plano. Pero ang tanong ng marami, may pera ba talaga si Roman o totoo ba na mayaman talaga siya? Nakakuha ba talaga siya ng $500 million na puhunan, gaya ng sinasabi niya? Kahit pa na totoo yun, maaaring hindi naman yun totoong pera kundi mga pangakong nakasulat lang sa mga dokumento. Sinadya ni Roman na palakihin ang sinasabi niyang halaga ng mga investments sa kanyang negosyo dahil makakatulong ito para makahikayat ng mga bagong investor. Kaya ang sinasabi niyang pera mula sa mga donor sa China at Middle East ay maaaring maliit na pera lamang mula sa mga lokal na negosyante sa kanyang bayan na ginastos niya sa loob ng 2 taon. Nagawa niya magtayo ng ilang magarang website na concept. Nagdaos ng mga party, tumira sa isang villa na napakamahal at pinondohan pa ang bakasyon ng kanyang asawa sa Bali, Indonesia. At pagkalipas daw ng 3 taon, madali na raw mawi-withdraw ang pera. Ngunit nang subukan ng mga tao na bawiin ang kanilang pera, lumabas na walang token o gumaganang produkto. Puro magagandang salita at mga internal numbers lamang ang nakikita nila sa dashboard. Kaya't ang teoryang pawang haka-haka na walang laman ang crypto storage ni Roman at siya mismo ay mahirap o may utang pa ay posibleng totoo. Ganyan mamuhay ang isang scammer na katulad ni Roman. Sinasamantala mga investor habang kumikita siya mula sa perang ibinibigay sa kanya. Pag naubos na yon, iniiwan niya ang proyekto at nagsisimula ng panibago. Posible ring ang mga umatake sa kanya na hindi gaanong marunong sa venture investing ay umaasa ring yumaman ngunit nauwi lang sa wala. Malaki rin ang posibilidad na karamihan sa mga investor ni Roman ay mga negosyante mula sa dating Soviet Union, sa kabila ng kanyang mga pahayag tungkol sa mga donor mula sa China at Middle East. Dahil para makagawa ng ganitong uri ng investment, kailangan magkaroon ng tiwala ng mga investors sa founder. At mahirap yon kung galing ka sa ibang kultura at hindi mo sila lubos na naiintindihan. At paano naman si Anna? Bakit pa siya sumama sa meeting? Bakit hindi na lang siya nag-antay sa bahay? Maaring may konting alam din si Anna tungkol sa kung paano at kung ano ang ginagawa ng kanyang mister para makamit ang marangyang pamumuhay nila. Una sa lahat,
Ang proyektong dahilan ng pagkakakulong ni Roman na may layuning dalhin ang sports sa masa, isang negosyo nilang mag-asawa. Totoo na hindi siya nakarehestro na founder ng mga kumpanya at hindi siya direkta nakikipag-usap sa mga investor, pero pamilyar siya sa ilang proseso ng negosyo. Alam din naman niya kung bakit nakulong dati si Roman. Ayon sa mga ulat sa media, dinala ni Roman si Anna sa meeting upang maakit ang mga potensyal na investor dahil nag-iiwan siya ng magandang impresyon. Binigyan siya ni Roman ng mga tagubilin bago ang meeting na nangangahulugang isinama niya si Anna sa kanyang negosyo. Dahil nga sumama si Anna sa meeting na yon, hindi kapanipaniwala ang teoryang tumakas sila. Ayon naman sa isang hiwalay na ulat, nakatanggap si Victor na ama ni Anna ng mensahe mula sa kapatid ni Roman na humihiling na pumunta kaagad sa Dubai at kunin ang mga bata at dalhin pabalik sa St. Petersburg. At kung balak man ang mag-asawa na palabasin na sila ay dinukot, tiyak na inihanda na nila ng maaga ang tirahan ng mga bata. Bilang isang ina, hindi papayag si Anna na basta na lang maiwan ang mga anak nila. Ang kanilang pagkamatay ay nag-iwan ng 2 anak na ulila na ngayon ay nasa pangangalaga ng mga kamag-anak. Patuloy pa rin inimbestigahan ng kaso habang nagtutulungan ang mga otoridad ng Russia at UAE upang masubaybayan ang daloy ng pera na konektado sa empire ni Roman at matukoy kung may iba pang taong nag-utos ng pagpatay. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!